Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu, iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amen. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, Waldy Carbonell. Yung ating pong tinuran na salitang Arabo ay para pong nasa Quadcom ka o Senate hearing na nanunumpakan na yung lahat ng mamumutawi sa iyong labi ay sang-ayon sa katotohanan, alang-alang sa iyong paninindigan. Mga kaibigan, tayo po kahapon ay nagkaroon ng pagkakataon na maging bahagi sa selebrasyon ng National Press Club. Ito ay parang National Press Freedom Day. Ano po ibig sabihin yan? Ito ay pagpapasinaya sa kadakilaan ng kalayaan sa pamamahayag. Ironically, nung 2 taon na nakakaraan, mga kaibigan, tayo po ay inoperate ng Philippine National Police, CIDG Caloocan, na nang magja-jogging po kami, hindi naman talaga takbo. Maglalakad-lakad kami ng isang senior veteran journalist na si Johnny Dayang. Abay, pinatay na po ito last June. Binaril po siya sa Kalibo Clan at siya po sumakwalang buhay na. Hindi niya na nakuhang mag-birthday celebration ng 90th birthday noong June 24, 2025. At ako po ay hinuli sa warrant of arrest ng pinagsakdal ako ng Ilocos Norte Court sa Ilocos. Mga kaibigan, dahilan sa aking vlog. Yung aking vlog na nagrereklamo sa malaking nakawan na nangyari po sa Peddig, Ilocos Norte ng panahon na mag-asawang alkalde pareho, naging alkalde pareho, Eduardo Guillen. Ano po ang issue? Ang issue ay pandarambong. Ang issue ay tungkol po sa COA findings na nagkaroon ng malaking alingasngas, malaking ebidensya tungkol po sa nakawan dyan sa Peddig. At ang naging ebidensya ko po ay yung pong dinimanda siya sa ombudsman at ang kanyang Facebook ng kanyang asawa nagpapakita kung gaano karangya ang kanilang lifestyle. Dinimanda po tayo ng cyber libel. Sa isang komentaryo, 7 libel cases, 72,000 pesos ang piyansa ng bawat isa. Kinabukasan ay National Press Freedom Day. Ngunit hinuli po tayo nung araw na yan. At kinabukasan, ito po ay linggo na tayo po ay hinuli. Wala pong piyansa. Kinabukasan, abay National Press Freedom Day, pista opisyal. Ganun pa man, si Percy Lapid, mga kaibigan, siya po ang parang tumayo bilang National Press Club, nagbigay ng kanyang pahayag laban po sa ginawa po sa atin. Ganun pa man, hindi po sapat yan na tayo po ay ikulong, hindi sapat na tayo ay kanilang busalan, gawing mahirap. 7 libel cases sa iisang komentaryo at nakatodo, mga kaibigan, ang piyansa. 72,000 pesos bawat isang piyansa. At sapagkat hindi po ko taga doon sa Ilocos Norte,
kinakailangan cash bond. Halos kalahating milyon kinakailangan kong erase agad-agad upang sa ganun hindi po ako makalabos at masama dun sa kulungan na meron pa mga COVID nung araw. Kahapon tayo po ay pinagsalita o isa sa mga tagapagsalita sa National Press Club at akin pong ikunento yung pong aking paninindigan para po sa kalayaan ng pamamahayag. At nagkaroon po kami ng reunion ng mga batikang komentaristang kasama ko nung 1980s, first quarter ng 1980s bago mag-end sa revolution. Nandun si Atty. Rick Valmonte, nandun si kasamang Ben Paipon, panay senior citizen na po. At siyempre, nandun yung dating congressman ng Bayan Party List na dating presidente ng National Press Club, si Satur Ocampo, si Marcelo Lagmay, mga dating presidente po ng National Press Club, na nung National Press Club ay hindi pa na-degunize. Bakit po natin nasabi na degunize? Sapagkat nung panahon ni Duterte, para pong nagkaroon ng reign of terror, takot na takot ang media at pinagpapatay ang mga media man. Sinampulan si June Palab, broadcaster sa Davao City. Ako po ang pinadalang mag-imbestiga ron. Sinubukan ni Duterte na ako i-terrorize. Ako po ay pumalag. At ito nga yung masyado na pong napa-viral na balita na hinamon ako ng duelo. At ako ay parang wala pong choice kundi tanggapin ang hamon na yan. Buti na lang natakot na duwag na bagang buntot nung pinakamatapang, pinakamasamang tao sa buong Davao ng pangalan Rodrigo Roa Duterte. Pero yun po ang kanilang alkalde. Sapagkat ang sabi niya, kailangan tumahimik ang Davao at kung kahit na ikaw ay cellphone snatcher lamang, ang iyong kaparusahan on the spot, kamatayan, meron siyang tagapatay. At yung nga po, matapos pong 15 taon, lumutang itong si Arturo Las Cañas, isa sa mga pasimuno ng Davao Death Squad, at umamin na sila ay inuutusang pumatay ng mga nililista nilang mga targets, priority targets. At pinangalanan nilang bawat kanilang mapapatay ay drug user, drug pusher. At ito po ay ginawa ni Duterte national campaign at nagoyo ang mga tangang Pilipino. Hindi naman po lahat tanga. Meron pong hindi bumoto. May bumoto kay Binay, may bumoto kay Grace po, may bumoto kay Rojas. The rest is history ka nga. Ang mga sumunod po ay kasaysayan na. Tayo ay nalugmok sa napakasamang termino. Ang termino ni Rodrigo Roa Duterte bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ano po yung kanya mga outstanding legacy? Una, tayo ay kanyang pinamimigay at sa China, nagsasadya siya, lumalandi siya na sana gawin ng probinsya ang Pilipinas ng China sapagkat maraming pera at wala tayong laban. At sapagkat wala tayong laban, dapat ay para na lamang tayong dayok-dok na susuko at itataas ang ating mga palda at sabihin, sige, gahasain mo na kami, wala kaming laban. Meron pong mga lumalaban, meron pong mga ayaw, kahit na tayo pinagtatawanan, sinasabing, anong laban ng iyong Chris? Anong laban ng iyong 45 caliber? Missile yan. Hindi ko po inaalintana yun. Ang akin ay tungkulin na pumalag, tungkulin na sabihin, huwag, hindi pwede. Tungkulin po natin bilang bansa na magsabing, hindi, meron akong dangal, meron akong sariling soberenya, meron akong sariling bansa, meron ka rin sariling bansa, ang laki-laki mo, China, ang laki, hindi mo nga na-occupy ang
20% pa, 30%, 40% pa ng kalakihan ng China, gusto mo pang agawin ng Pilipinas. Bakit? Sapagkat ang Pilipinas ay napakayaman na bansa, mga kaibigan. Nandito po sa atin ang mga ginto, binubungkal na ultimo sa ilog. Yung mga marurunong magkuha ng gold dust, gold nuggets yan po sa San Mateo, hanggang ngayon ay ginagawa po ng maraming insik dyan. Ang ating pong mga karagatan, mayaman sa mga isda. Hanggang ngayon, nag-export po tayo sa Japan ng kanila pong tuna. Sa atin po nanggagaling sa buong mundo, ini-export naman ng Japan. At ngayon, ultimong galunggong natin, mga kaibigan, ay nanggagaling na sa barko ng China sapagkat sila na ang naglilipa na dyan sa West Philippine Sea sa tulong ng gobyerno ni Duterte. Ngayon, mga kaibigan, ano po ang kinasasadlakan natin ngayon? Kawawa naman itong si BBM. Alam po ninyo, ang pagwasak ng isang gusali, napakadali po yan. Para po yung ginawa ng mga Amerikano ng wasakin nila, pabagsakin nila yung World Trade Center kasi meron silang urban renewal program, ibinantang sa mga Muslim, pinatay si Saddam Hussein, yung pala lumalabas na yung pagpapasabog ng World Trade Center, wala pong pakialam ang mga Muslim doon. Yung pala ay para pong internal operation plan ng CIA o Central Intelligence Agency ng Amerika. Ngunit iba na po yung papag-usapan natin na yan. Huwag na muna ngayon. Doon po tayo sa atin. Saan ba nakasadlak ngayon ang ating pong bansa? Abay, meron po tayong mga kaibigan na world journalist na nagsasabi po sa akin, tinatawagan ako. Sabi niya, ano ba nangyayari sa bansa niyo? Mr. Carbonell, Waldy. Sabi ko, ano nangyayari sa amin? Nakalubog ang inyong bansa. You're practically submerged in dirty flood water. What happened to your flood control? Is it true that you're being robbed? Ang tanong niya po ay, totoo ba na yung mga pang flood control budget ay ninanakaw ng mga politiko? Hindi naman po tayo pwede magsinungaling sapagkat nakasama ko po sila bilang mga journalist kami na naging war correspondents nung panahon na inaatake ng Amerika ang Baghdad. Yun po yung gumawa po ako para sa ANC, ABS-CBN News Channel, Black Timer po ako ron, 45 Minutes with Waldy Carbonell. Gumawa po ako ng 30-minute documentary film na kinuha ko po doon po sa Baghdad habang nagkakagyera. Ganun pa man, hindi po tayo nakinilala ng National Press Club sapagkat panahon po ng korap na termino ni Gloria Macapagal Arroyo at ako po kasama si Trillanes ay mga kritiko ng korupsyon, kalaban ng korupsyon nung araw pa man. Hindi po pwede sabihin ng ibang vloggers, nasaan ka ba? Bakit bigla kang sumulpot? Matagal na po ako, hindi pa kayo napapanganak. Lumalaban na po tayo sa korupsyon. Lumalaban na po tayo sa ating soberenya. Hindi na po tayo sumasama sa mga dikta ng dayuhan na ituring ang mga Pilipino na kaaway ng mga Pilipino. Bayan po ninyo, ipaliwanag ko yan. Bakit tinuturing na kaaway ay Pilipino? Sapagkat yung tinatakda ng military na bilang kaaway ay mga Muslim, mga Pilipino po yan. Ang kanila lamang kasalanan ay hindi sila Kristiyano. Sa akin, hindi po kasalanan yan. Meron tayong freedom of religion. Karapatan na manatiling Muslim o magbalik Islam. Ang bawat Pilipino na kanyang paniniwala ay isa lamang ang Diyos, ang kanyang paniniwala ay pagtanggol
ang ating kultura, ipagtanggol ang ating paniniwala at ang ating dangal bilang mga Pilipino. Yan pong mga nagdideklara na ultimong NPA, mga komunista, kaaway natin, isip ako ng isip. Tayo po naman ay palaisip at professor po tayo sa PUP. On leave po ako ngayon. Iniisip ko, ano bang kasalanan ng sinasabi nilang komunistang mga NPA? Sabihin natin, sige, totoo na. Huwag na tayo magdebate, komunista sila. Ano masama? Anong kasalanan? Wala po makapagpaliwanag na Pilipinong galit sa NPA. Ano ang masama sa komunistang mga NPA? Wala po hanggang ngayon. Walang pwede magsabi kung ano ang kanilang kasalanan sapagkat hindi sila ang nagnakaw ng formally, hindi NPA po yan. Yan po ay congressman. Yan ay mga politiko. Sino ba ang nagnanakaw ng buwis ng bayan? Abay, napakalaki po ng perang inutang ng Duterte, trilyon-trilyon. Mas malaki ang kanyang inutang na pera sa mga bangko at pandaigdigang financial institution kaysa sa 3 presidenteng kanyang nasundan. Yan po ang tatak Duterte at pag hanggang ngayon, meron pang dumadakila sa pangalang Duterte, talagang kasumpa-sumpa ang ating pong lahi sapagkat meron tayong mga vlogger, meron tayong mga leaders hanggang ngayon, meron tayong mga senador. Pinagtatanggol si Duterte laban po sa impeachment, pinagtatakpan si Duterte. Meron mga Pilipino nagrarally, bayaran o hindi, nagrarally pa rin kayo. Hindi pa rin mabuti yan para po sa ating kinabukasan, hindi pa rin mabuti yan para sa ating imahin bilang may dangal na Pilipino ng ating pinagtatanggol o inaayunan na isang baboy, isang tarantado, isang masamang tao na ang pangalan ay Duterte. Kaya nga nung kanilang pinipersona non grata si Vice Ganda sa Davao, tayo po ay nagpahayag na kailangan yung masamang tao atin din gawing persona non grata sa ating pong kapaligiran. Yung mga magnanakaw, yung mga lahing Duterte, mamamatay tao, mga sinungaling, mga alipin ng China, kakampi ng China, persona non grata natin sa ating po mga pamilya, sa ating po mga bahay, wag na po natin payagan na meron tayong katulong ng paniniwala ay Duterte, tungkulin natin ipaliwanag na sagrado dapat ang iyong pagmamahal sa iyong bayan. Hindi mo mahal ang iyong bayan pag hanggang ngayon ay dinadakila mo pa o sumasama ka pa dyan sa kultong Duterte. Yan po ang paninindigan ng ating pong kawalang demokrasya. At kahapon, in-interview ko po, nagpalitan kami ng kuro-kuro ni kasamang Rick Balmonte. Pero ito po ay iniimbestiga ko pa sapagkat either nasabotahe doon mismo sa National Press Club na hindi sinasadya ang aking po mga audiovisual equipment o meron pong tumitira dito po sa ating YouTube. Bakit ko po nasabi may tumitira? Sapagkat nag-experiment po ako. Meron akong kinakautsaba mga barkada na hindi pa po nakasubscribe. Sabi ko meron akong experiment lamang mga kaibigan. Okay, upo tayo, dito tayo, magkapit tayo, ako babayad. Sabay-sabay, punta tayo sa YouTube, sabay-sabay, mag-subscribe tayo. Ibig sabihin yan, dapat doon po sa aking channel, meron plus 5 subscribers. Alam po ba ninyo nangyari? 109,744 subscribers po ako. Nung nagpa-subscribe ako sa 5 kaibigan na tinawagan pa nila ang kanilang mga kamag-anak na hindi pa nakasubscribe, sabay-sabay, pagdating ng alas 9 ng umaga, sabihin nyo mag-subscribe na. Hihintayin natin dito sa kapihan. Nung nag-subscribe po yung 5, kinumpirma nila ako nakasubscribe.
pinindot ko rin yung subscription analytics. 774 pa rin. Nung akin pong in-scroll para lumabas ang tunay na bilang, naging 773. Nakulangan pa. Hindi, inulit na naman namin. I-contact nyo nga yung inyong mga pinasubscribe kung talaga nag-subscribe. Sabi mo, hiling lang ni Kawaldi Carbonell sa kanyang ginagawang eksperimento. Abay, lumalabas po na para po merong nagtatarget talaga ng aking pong programa. Ang tingin po nila, itong programa na ito ay masyadong dedicated laban sa China, laban sa korupsyon, at laban sa pasimuno ng corruption, China at droga na ang pangalan ay Duterte. Ayun. So, kung ako si Duterte at ang aking backer ay China, riding in tandem sila sa pag-occupy ng Pilipinas, ay gagastusan ko talaga yan si Carbonell. Gagawin ko lahat ng aking magagawa dito sa aking mga technician na magagaling at ibabagsak natin yung YouTube niya. Sapagkat siyang YouTube niya masyadong makulit, masyadong persistent, hindi umaatras at hindi natatakot. Abay, tignan natin, pipilayin natin yung kanyang YouTube channel. Kaya nga po sa tuwing nakikiusap ako na i-share ninyo ito, ang aking pong gusto ay talagang makita ng mga Duterte na marami pong following itong programang nag-iisa na harapan lumalaban sa korupsyon, harapan lumalaban sa mga pananakot ng mga Duterte, harapan humihindi, tinatalikuran yung mga kanilang patutsada na bigyan tayo po ng pera. Abay, lahat po yan ay walang epekto. Kaya nga sabi ni Duterte kay Robin Padilla, huwag mo nang kausapin yan si Waldi. May topak yan. May topak daw ako, ibig sabihin, hindi po ako normal. Opo, hindi po ako normal. At ako ay umamin na ako'y may topak. Bakit? Bakit mo haharapin sa duelo sa Davao mismo? Siyang mayor, bagong tatag, 2 taon na yung kanyang Davao Death Squad. Marami na napapatay, libo-libo na. Mga bilang namin nung kami po ay bago magduelo, ang bilang ko po ay nasa 7,000, 8,000 na ang napapatay ng Davao Death Squad. May topak nga ako sapagkat nung hinamon niya ako ng duelo, tinanggap ko. Ngunit mabuti na lang hindi siya sumipot, mga kaibigan, sapagkat ganun kawalan dangal yung mga Duterte. At yan ay meron pang humahanga na yan lamang daw nagpatino sa Pilipinas. Mukhang may depresya po, hindi po ako may topak. Ang may topak ay yung pong hanggang ngayon ay nagsisimpatiya pa sa isang taong hayagan nagtatraidor sa ating bansa sa pagkampi sa China. Yung pag-o-offer niya na tayo ay gahasain ng China, gawing probinsya ng China, gawing kabit ng China. Abay, hindi po ako may topak nun. Ang may topak niyan ay yung mga Marcoleta nagsasabing katang-isip lamang yung West Philippine Sea. At ang Pilipino, meron pang relihiyon, binakapan pa si Marcoleta, ginawa pang senador. Para po bang yung Jesus is Lord? Ito po ay JIL na ang founder po nito ay Villanueva family sa pangunguna ni Brother Eddie Villanueva. Sa pamamagitan ng party list system ay binuo nila yung Citizens Battle Against Corruption. Ano po sa Tagalog yan? Ito po ay giyera ng mamamayan laban sa korupsyon. Laban sa korupsyon, ito'y bumabaha dyan po sa Bulacan at bumabaha rin ng pera itong peke, ipokritong pamilya ng pangalan ay Villanueva. Kaya nga po kahapon may kausap akong Bulakenyo. Ang sabi niya, hindi naman Jesus is Lord ang ibig sabihin ng GIL eh. Ano? Joel is lying.
nagsisinungaling si Joel Villanueva, senador na sinungaling. Alam po ninyo, sa Amerika, ang pagsisinungaling ng isang public official ay unforgivable crime. Yan po ang kasalanan ni President Nixon nung araw. Hindi po yung ginawa niyang pagbabaging ng Watergate Building, condominium, kundi yung kanyang pagsisinungaling na siya yung pasibuno nito. Eto, nagsinungaling si Villanueva, si Joel. Sinabi niyang wala siyang kilalang kontraktor dyan sa Bulacan. Sinungaling sapagkat hindi ka naman ganun kabobo. Ibig sabihin, alam mo, meron ka siyang kilala sapagkat dyan ang gagaling ang gripo, ang daluyong, ang diki ng pera dyan sa DPWH na pinangunahan ng multi-billionaire family na Villar. Yan po sa pamilya ng dating Senate President, dating Speaker of the House na si Manny Villar. Mabuti na lang natalo sa pagka-congresswoman yung kanyang asawa na Cynthia Villar. At ngayon, mga kaibigan, dalawang Villar ang pinayagan ng Pilipino na umupo dyan po sa Senado, maging kakampi ng demonyo, Digongyo, ika nga ni Percy Lapid, na ang pangalan Rodrigo Roa Duterte. Abay, pinatay po si Percy Lapid at naninindigan po tayo kasama ang National Press Club sa paghingi ng katarungan hanggang ngayon. Ginoong Marcos, pagbigyan mo na rin ng National Press Club. Medyo ito ay masyadong kinupkup, ginawang probinsya ng China, ang National Press Club, naging probinsya ni Duterte. Tayo po ay nagbalik sa National Press Club upang muli higit po natin ang ating paninindigan na sagrado ang kalayaan ng pamamahayag. At ito po dahilan kung bakit inaanyayahan ko ng debate, hindi hinahamon. Inaanyayahan ko ng debate, one-on-one, kaming dalawa, magdebate sa Plaza Miranda. Malapit na po, September 11. Tayo po ay naniniwala na sa ganitong paraan ay maraming Pilipino maliliwanagan. Magkaharap kami, magpapaliwanag kung ano ang nararapat na gawin sa impeachment laban sa isang patunayang mandarambong ng kaban ng bayan ng pangalan Sara Duterte. Ito po ay hindi niya po sinasagot hanggang ngayon. Kami po ay sumulat na sa Senado. Tayo po ay nagpahayag at ito ay pinapakalat natin sa social media. Kaya pakipakalat nyo pa po para umabot po sa kanyang secretary, sa kanyang driver, sa kanyang staff, umabot sa mga taga-Sorsogon. Yung kanilang pinagmamalaking son of Sorsogon, ang pangalan ay Chis Escudero, hinahamon ng isang Ilocano balik Islam na Waldy Carbonell sa public debate dyan po sa Plaza Miranda. At mag-aanyaya po tayo ng taong bayan na makinig sapagkat pinagmamalaki ni Chis Escudero na debater daw siya, debating team siya ng UP. Di magkasubukan na po kami dyan. Ako po ay debating team ng FEU nung ako po ay estudyante rin. At tayo po ay minsan nanalo sa isang debate na ang kalaban po namin ay UP. Ang nakatunggali ko po sa debate ay naging senadora, ngayon ay patay na, Senator Miriam Defensor Santiago. So binubuhay ko po yung Senate President naman, ang aking pong inaanyayahan makipagdebate sa kawal ng demokrasya alas 5 ng hapon, September 11, 9/11, dyan po sa Plaza Miranda, harap ng Quiapo Church. Yan po ay malapit po sa Muslim Center. Inanyayahin ko po yung mga aking kapatid sa Muslim, manood po kayo upang malantad sa inyo kung anong ginawang katraiduran ng inyong Senado, ng inyong Senate President, hinggil po
sa pagtatanggol natin laban sa korupsyon. Yung mga Eddie Villanueva para pong Pastor Kibuloy yan, sapagkat sinungaling. Kaya ngayon JIL, Joel is lying. Paano ka naging citizens battle against corruption kung ikaw ay hindi man lamang pumirma, hindi ka man lang narinig ang iyong boses laban sa corruption nangyayari sa confidential funds, laban sa massacre ng budget ng Department of Education, congressman ka, Eddie Villanueva, yung iyong anak, pasimuno na gustong i-dismiss agad yung impeachment complaint labang kay Sara Duterte. Illegal yan, unconstitutional yan. At napakasimple, judge ang senador sa mga impeachment. Judge mismo nagmo-motion for dismissal. Di tagapagtanggol kayo, kayo ay walang karapatan na magpa-dismiss ng impeachment complaint. Yan ay masyado pong ginagawang bobo, tanga, pipi, duwag ang Pilipino. Hindi po tayo pumapayag dyan. Tayo po ipapalag sa mapayapang pamamaraan. Ipakalat po ninyo, ito pong ating programa na ito po ang inyong buod. Inaanyayahan ko ang sambayanang Pilipino manood sa debate namin ng Senate President. Ang pangalan ay Chis Escudero at ang makakatunggali niya ay ang inyong pong lingkod, Waldy Carbonell, ang kawal ng demokrasya. Tandaan po ninyo, September 11, 9/11, 5 in the afternoon, para hindi po mainit, saan? Public place, Plaza Miranda. Yan po ay para pong Freedom Park ng Pilipinas, na lahat may kalayaang magpahayag ng kanyang saloobin o protesta sa Plaza Miranda. Bubuhayin natin yan sapagkat nawala yan ng martial law, nawala yan ng binomba ng masasamang loob ang rally ng Liberal Party. Yan po sa Plaza Miranda. Bubuhayin po natin sa 9/11, yan pong Plaza Miranda. Yan po tayo magrarally, didebate. Pag hindi dumating si Chis Escudero, ito po ay napakalat na, abay, ibig sabihin, meron tayong karapatan na ibulalas na ang ating hinagpis, ang ating hindi pagsang-ayon sa ginawa ng Senado at ginawa ng Korte Suprema. Napakalakas po ng mafia na nagpapatakbo ng Korte Suprema at ng Senado. At yan ay walang iba kundi riding in tandem sa krimen laban sa Pilipino. Ang pangalan ay Duterte China Riding in Tandem Mafia Syndicate. Yan po ay ating pong pinaninindigan. At muli, ipakalat po ninyo please ito pong vlog na ito at itong pahayag na ito. Hoy, inaanyayahan ka ng taong bayan, Chis Escudero, magpaliwanag ka hinggil sa ginawa ng Senado na pagmasaker, pagpapadismiss ng complaint. Samantalang kayo ay huwes sa impeachment proceeding, kayo ang nagpapadismiss imbis na si Duterte. Abay, amoy na amoy Duterte kayo. Sabi nga ni Robin Padilla, sunugin man daw siya, amoy Duterte pa rin siya. Kaligayahan ko na sunugin ka if you're only within reach, Robin Padilla. Pero ikaw ay sa kabila ng iyong pagiging artista na bad boy, ikaw ay duwag, napapaligiran ka ng mga bodyguard, karamihan din ng mga ibang nagtatapang-tapangan na matapang lamang sapagkat maraming bodyguard, pareho ni Bato de la Rosa. Pero pag yan, hamunin ako ng one-on-one duelo ni Bato de la Rosa, pakalat po ninyo ito, hindi ko po siya aatrasan sa ngalan ng katotohanan, sa ngalan ng ating pong bansa at sa ngalan ng karangalan ko bilang Pilipino. Ako po si Waldy Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!
mukhang hindi masyado madiin. China, layas!